ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kaniyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano po ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Sa kapistahan ng mga arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, maaring magulat tayo ngayon na ang simbahan ay pumili ng mga pagbasa na hindi gaanong binanggit ang mga ito. Sino ba itong si San Miguel? Si San Miguel ay binanggit minsan sa pagbasa mula sa aklat ng pahayag na kung saan malinaw na siya ay tinutukoy bilang isang mandirigma na may kapangyarihang talunin si Satanas. Si San Gabriel naman ay mayroon isang espesyal na tungkulin bilang tagapaghatid, tagapagdala ng mabuting balita, lalong-lalo na noon ng panahon ng Anonsasyon. Si Rafael naman bilang isang manggagamot. Siya ay kasama ni Tobias para magamot ang kanyang amang si Tobit. Ang mga anghel ng Diyos ay gumagawa ng kamangha-manghang bagay, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. At ang mga anghel na ito ay ayaw ng mga anghel na sila ay sasambahin. Dahil isa lang ang kanilang pinaglilingkuran, ang Panginoon. Sa kabilang banda, iba naman itong si Satanas. Nais ni Satanas na siya ay paglingkuran. Nais ni Satanas
na siya ay bigyan ng karangalan, karangyaan, at kaliwalhatian na nauukol lamang sa Diyos. Siya ay kalaban ng mga taong nanampalataya sa Diyos. At sinabi sa aklat ng pahayag na si Satanas bilang isang manlilinlang sa buong mundo. Kung narinig natin ang unang pagbasa, natalo ni San Miguel ang mga alipores ni Satanas. At magpahanggang ngayon, patuloy ang pakipagdigma ni San Miguel. At patuloy pa rin ang mga alagad ni Satanas na linlangin ang mga tao sa pang-araw-araw na buhay natin. Si San Miguel at ang kanyang mga anghel ay tiyak na natalo si Satanas at ang mga fallen angels na natalong anghel ay nakipag-alyansa kay Satanas. Hanggang ngayon, ang mga natalong anghel, mga demonyo, ay patuloy na sumasalungat sa Diyos at hindi tumitigil sa pagsisikap na ihiwalay tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa patuloy natin na paggawa ng mabuti at pagsunod natin sa kalooban ng Diyos at sa patuloy at sa tulong ng mga banal na anghel, tayo ay patuloy na nakikipagdigma para makamit natin ang ating kaligtasan. Ang kapistahan ng mga arkanghel ay nagpapaalala sa atin, unang-una, sa presensya, sa ating presensya at mga kanyang mga gawain. At ang mga anghel ay nagbabala rin sa atin tungkol sa espiritual na pakipagdigma kung saan sila ay nakikibahagi at nakikiisa kasama natin. Sila ang ating mga kaibigan. Sila ang ating mga katrabaho, tagapamagitan, tagapag-alaga, at tagapagtanggol laban sa mga kasamaan. Patuloy tayong hinikayat ng simbahan na manalangin araw-araw at dasalin ang makapangyarihang panalangin ni San Miguel Arcangel para tayo ipagtanggol at maging depensa natin laban sa kasamaan at mga silo ng Diablo. Habang sinasaway ng Diyos ang buong kababaang loob nating idalangin na ikaw o prinsipe ng hukbo ng langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, itapon sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu na gumagala sa mundo, na naghahanap ng kapahamakan ng kaluluwa. Amen.